Ako po si Martin. Laking probinsya at laking lolo at lola. Ang mama ko po kasi noong mga panahon ng kabataan ko ay nasa Manila kasi doon po siya nagkatrabaho. Ang papa ko naman po ay nasa abroad. Tapos hindi na kami binalikan kaya sa mga magulang ni mama kami napunta. Dalawa lang naman kaming magkapatid. 16 na taong gulang pa lamang ako noon. Ang kuya moti ko na matanda sa akin ng 3 taon ay laging seryoso sa pag-aaral. Kabaligtaran ko na mas mahalaga ang gala kasama ang mga kaibigan. Oh Martin, bakit ang tagal-tagal mo? Alam niyo na, ang hirap takasan ni na lolo at lola. Lalo na si lola, kahit natutulog o nagsisiesta sa tanghali ay nagigising pa kapag palabas na ako ng bahay. Ganon talaga yon. Yan mo, kapag umuwi ka naman na maraming dalang pinangahoy, panigurado matutuwa yun sa'yo. Kasi sabi ni lola, ginagawa ko lang daw dahilan ng pangangahoy para makagala rin ako. Ikaw ba naman mangahoy ng 6 na oras, di ba? Akala nga naman hindi ka na darating eh. Kung nalit ka pa ng 5 minuto, nako, iiwan ka na namin. Sus naman, JP. Pagsalita ka naman dyan parang lagi kang maagang dumarating ah. Nako, kung tutusin ngayon ka pala naging mas maaga kasi sa akin eh. Kaya nga naiinis ako sa'yo. Minsan na nga lang ako maging maaga, ikaw naman ang late. Hayaan mo na yun, ano ka ba? O paano? Doon ba ulit tayo sa tambayan natin? Oo, pero mangahoy muna tayo para siguradong hindi rin ako mapagalitan ng tatay ko. Sina JP at Aris. Silang dalawa ang palagi kong kasama sa pangangahoy at pagtambay sa kagubatan. Hanggang noong hapong ang iyon, ay may natuklasan kami na isang magandang tambayan na noon lamang din namin napansin at nakita. Doon tayo sa bandar no? Mukhang marami tayong makukuhang kahoy doon. O tara na, dalian nyo. Sandali. Parang napapalayo na tayo masyado ah. Bakit? Huwag mong sabihin sa amin na natakot kang mapalayo dito. Hindi naman sa ganon. Ang sabi lang kasi ni Lola, mapanganib daw na sumuot sa pinakaliblib na bahagi ng gubat. Baka daw maengkanto tayo doon. Engkanto? Naniwala ka naman. Yan din ang sabi ng lola ko eh. Kaya lang, hindi naman ako naniniwala. Tinatakot lang nila tayo. Hindi ba Aris? Tama si JP. Malay mo, diwata pa lang nasa liblib, hindi ba? Tapos matipuhan tayo. Idihingan natin agad ng ginto, di ba? Ano? Ayos ba? Sira ka talaga, Aris. Teka, parang may nakikita ako sa bandaron. Doon sa may likod ng malaking puno. Tingnan nyo nga. Ano na naman yun, Martin? Nasaan ba? Yun ba yung sinasabi mo? Oo nga, parang may nakikita rin ako. Tara, lapitan natin. Oh, teka lang. Magtabi-tabi kayo. Masyadong malagot mata ka sa mga halaman dito. Ay naku, ikaw talaga Martin oo. Naniniwala ka talaga sa mga ganyan. Sige na nga. Tabi-tabi po sa mga nagagandahan at naggugwapuhang mga engkanto at laman lupa. Baliw ka talaga, JP. Ay nako. Oh, tingnan nyo. Hindi ba parang may kuweba? Yun siguro yung sinasabi ng tatay ko na kuwebang tinatambayan nila dati. Kaya lagi siya napapagalitan ni Lola. Tara, lapitan natin. Aba, ayos. May bago na tayong tambayan. Hindi na tayo aakit sa puno para magpahangin. Ito, ang ganda-ganda nito. Sandali. Huwag kayong basta-basta pumasok. Baka kung anong meron dyan sa loob eh. Tama si Martin Aris. Teka lang, siguro mas magandang tingnan natin yung loob no. Baka kasi may ahas yan. Ano kaya kung hawanin natin to? Nang ideya yan, JP ah. Teka. Mukhang magandang ideya talaga yan. Walang nagagawi sa bandang to ng gubat kaya solong-solo natin ang tambayan na to pag nagkataon. Sigurado ba kayo dyan? Hindi ba tayo mapahamak? Oo naman. Tinuro-turo mo tapos ngayon ikaw ang aatras. Tinuro ko lang naman pero hindi ko sinabing huwag ka nang kumondra. Magiging masaya tayo rito. Nakakabahan talaga ako eh. Tol, huwag mo sabihing naduduwag ka. Hindi naman. Nakakatakot lang kasi ang itsura ng kuwebo. Ganito na lang. Bukas, bumalik tayo rito. Magdala tayo ng itak sa kapala para matabasan natin ang mga damo sa paligid. Ang kataas masyado. Sandali, hindi ba mas maganda kung huwag nating tabasan para walang ibang makapansin ng kuweba? At syempre, para masolo lang talaga natin tong lugar. Kung sa bagay, may punto ka dyan, JP. Di yung loob na lang ng kuweba ang linisin natin. Tama.
Ano? Anong masasabi mo, Martin? Wala na. Sige na, panalo na kayo. Kayo na ang masusunod. Kapag ganoon na nagkasundo na ang dalawa kong kaibigan, sumasang-ayon na lang din ako sa kanila. 2-1 eh. Wala na akong laban dun. Bago kami maghiwa-hiwalay nangako kami sa bawat isa na wala kaming pagsasabihan tungkol sa nakita naming kuweba. Kaming tatlo lang dapat ang nakakalam noon para walang makaistorbo sa bago naming tambayan. Kinabukasan din ay bumalik kami roon, dala ang mga gamit na kailangan namin para malinis ang kuweba, katulad ng itak, maliliit na kutsilyo at mga pala. Pinuslit ko lang kay Lolo ang mga gamit niyang pala. Si JP ang nagdala ng itak at mga maliliit na kutsilyo. Samantalang si Aris naman ay nagdala ng walis tingting. Kinailangan lang din namin na magdala ng sulo kasi napakadilim sa loob ng kuweba. Mula noon ay napapadalas na ang pagtambay namin doon. Madalas din na inaabot pa kami ng gabi dahil ang sarap talagang magkwentuhan sa loob. Hindi namin namamalayan ang paglipas ng oras, lalo at malamig pa ang hangin, kaya nakakatulog rin kami. Ayos na ayos talaga rito, ano? Biruin nyo, walang istorbo sa atin. Oo nga eh, sa kapag nababatrip ako kay kuya o kaya kina lolo at lola, dito ako tumatakbo at nagtatago. Nakakawala ng stress kahit papaano. Kaya pala nung isang araw hinahanap ka ng lola mo sa amin. Sabi ko na nga ba nandito ka eh. Pero syempre hindi kita nilaglag. Hindi ko sinabi sa kanila nandito ka. Buti naman at hindi mo sinabi. Kung hindi, baka hindi na tayo papuntahin dito nila lola. Teka, Martin, Aris, sandali lang. Ano yun? Oo nga no, parang yumanig. Naramdaman niyo ba? Oo nga, naramdaman ko rin. Siguro lumindol. Oh, ayun na naman. Himayanig na naman. Kumapit kayo. O kaya, tara, lumabas tayo rito. Saglit lang. Tingnan niyo yun oh. Ano na naman ba ang nakita mo dyan, Martin? May nabiyak na bahagi ng kuweba sa banda ron. Oo nga no. Tara, tingnan natin. Sisilipin ko kung anong meron sa biyak na yan, ha? Sige, basta mag-iingat ka. Oo, akong bahala. Teka, Aray, nakakasilaw naman tong liwanag na to. ha? Ano ka mo? Patingin nga, ako nga. Ay, sakit sa mata. Teka, patingin din ako. Iko, ba't ba ang liwanag dito? Oh, ano sa tingin ninyong dalawa? Hapon na, hindi na matingkad ang sinag ng araw. Wala ring susuotan ng liwanag mula sa labas. Kaya saan manggagaling ang liwanag na yan? Hindi kaya galing sa engkanto yan? Ano bang pinagsasabi mo dyan, Aris? Engkanto, hindi totoo yun. Walang ganun. Panakot lang sa atin yun ng mga bata pa tayo. Pati yung mga aswang-aswang na yan. Sa tingin ko, kailangan na nating umalis dito. Iba ang pakiramdam ko eh. Tinan niyo, nananayo yung balahibo ko. Pinairal mo na naman ang kaduwagan mo dyan, Martin. Bakit JP? Hindi ka ba natatakot sa liwanag na yan? Tingnan mo nga. Siguradong may pinanggalingan yan. Mayroong eksplanasyon ng lahat ng bagay. Pero saan naman? Saan manggagaling ang liwanag na yan? Tingnan mo nga. Sa kapal ng dingding nitong kuweba. Alam ko na. Sa mga alitap-tap. Tama. Baka nagkumpulan ng mga alitap-tap dyan sa biyak nitong kuweba. Madalas akong makakita ng mga alitap-tap sa gabi, JP. Hindi naman ganyan ang liwanag nila. Tsaka malikot ang liwanag ng mga alitap-tap. Di ba paikot-ikot sila? Samantalang yan tingnan mo. Nakasentro lang at hindi gumagalaw. Tinatakot nyo lang mga sarili ninyo. JP, Martin, yumuko kayo. May mga insektong palabas sa biyak. Oo nga no. Yuko, JP yuko. Anak nung, ano ba yun? Tara na kasi, tumakbo na tayo sa labas. Sandali lang, hintayin niyo ako. Bilisan nyo ang takbo. Ayan, wala na sila. Wala na. Saan sila nagpunta? Hindi ko alam eh. Basta paglingon ko, wala na sila. Anong klaseng mga insekto yun? Ngayon lang ako nakakita ng mga ganong insekto, ah. Ako rin eh. Hindi ba't parang kakaiba? Doon sila nang galing sa malaking biyak sa kuweba. Hindi kaya... Ano na naman yung iniisip mo? Insekto ng mga engkanto? Kung iyon ang iniisip ni Martin,
Ganon din ang iniisip ko. Hindi naman sila mga alitap-tap, pero mukhang sa kanila nagmula yung liwanag na nakikita natin sa loob ng biyak kanina. O sige, ipagpalagay na nating tama kayo. Pero hindi pa rin pwedeng may makaalam ng tungkol dito. Tandaan nyo, ayaw natin na matuklasan ng iba ang kuweba na to, di ba? Nagkatinginan na lamang kami ni Aris nung sinabi ni JP yun. Kasi ang bala ko na sana noon ay sabihin kila lolo at lola ang mga nangyari. Pero dahil nasa sinumpaan naming tatlong magkakaibigan na walang dapat makakalam ng tungkol sa kuweba, kaya hindi ko na rin nagawang sabihin kina lolo. Pero buong magdamag na hindi ako pinatulog ng isipin tungkol doon. Hindi maalis sa isip ko yung kakaibang liwanag na nakita namin sa malaking biyak sa kuweba at ang mga sangkatutak na insektong naglabasan mula roon. Buti na lamang at nakatakbo agad kami. Kung hindi, baka minukbang na kami ng mga nakakatakot na insekto na yun. Iniisip ko rin kung saan sila nagpunta nung nawala sila. Kung nagawa ba nilang lumabas sa kuweba o hanggang doon lamang sila sa loob. Kung hindi sila nakalabas, bakit kaya? Takot ba sila sa labas? Gulong-gulo ang isip ko nung gabing yun dahil sa mga pangyayaring ito. Ako lang yata ang nag-isip tungkol sa mga insektong yun. Kasi kinabukasan, nang magkita-kita kami nila Aris at JP, parang baliwala na lamang sa kanila. Martin, tara na! Oh, saan tayo pupunta? Saan pa ba? Di sa tambayan natin. Sa kuweba? Huwag mong ilakas. Baka may makarinig sa'yo. Teka. Hindi ba kayo natatakot sa nangyari sa atin kahapon? Anong sinasabi mo? Wala namang nangyari sa ating masama. Hindi ba, Aris? Oo nga, yung maniglang saglit sa loob ng kuweba. Tapos nakakita tayo ng kakaibang liwanag sa malaking biyak. At muntik na tayong habulin ng mga insektong naglabasan doon. Tingin ko karaniwan lang naman ng mga kakaibang hayop sa loob ng kuweba. Lalo na ron na matagal lang sigurong nakalimutan ng mga tao. Parang abandonadong kuweba na nga yun eh. Ang ibig sabihin ba, baliwala lang pala sa inyo man nangyari kahapon? Oo naman. Ano, sasama ka ba o hindi? Martin, syempre natakot din ako kahapon. Pero hindi naman ibig sabihin dahil lang doon hindi na tayo babalik sa kuweba. Ay, o sige na nga. Panalo na naman kayong dalawa. Pero susunod na lang ako. Tsitsyempo pa ako. Nandiyan pa si kuya sa bahay. Hindi ako makakalis basta-basta. Okay. Hihintayin ka namin sa bukana ng gubat ha. Doon muna sa dati nating tambayan. Huwag mo kaming paghintayin ng matagal. Oo na, sige na. Umalis na kayo. Alis. Napilitan nga akong bumalik sa kuweba kasama nila. Nandoon pa rin ang malaking biyak pero wala na yung liwanag. Inilawan pa nga namin ang sulo. Wala na kaming nakita. Hindi gaya noong una. Wala rin ng mga insektong kinakatakutan namin noon. Ang tahimik na ulit ng kuweba. Kaya medyo napanatag ulit kami at nasiyahan sa pagtambay namin. Pero makalipas lamang ng ilang araw ay may nangyaring kakaiba. Aris, anong ginagawa mo rito? Ang aga pa. Saka hindi ako makakasama ngayon sa kuweba. Maraming inuutos sila lola eh. Hindi rin naman ako pupunta ngayon kasi natatakot na ako. Pinuntahan talaga kita. Dumaan nga rin ako kina JP. Kaso lang, lumabas daw sabi ng tatay niya. Bakit nga? Saka bakit ka natatakot? May nangyari ba? Meron. Tungkol sa mga insekto. Kaninang umaga pagkagising ko, inutusan ako ni nanay na mag-igib sa balon. Tapos, paglabas ko, nakakita ako ng mga insekto. Kagaya ng mga nakita natin sa loob ng kuweba noon. O tapos, ano nangyari? Ito na nga. Madami sila. Pulo-pulutong kaya nagtago ako sa gilid ng balon. Sinundan ko ng tingin. Tapos naghiwa-hiwalay sila at lumipad sa iba't ibang direksyon dito sa baryo. Sigurado ka? Kung ganun, para pala silang may isip. Kinukutuban ako ng masama rito, Aris ah. Ako nga rin eh. Kaya pinuntahan ko kayo ni JP. May pinagsabihan ka na ba nito? Wala. Kayo nga ang gusto kong kausapin muna eh. Anong gagawin natin ngayon? Paano kung mapanganib pa lamang insektong yun, Aris? Hindi ko rin alam, Martin.
Mabuti pa, tanong natin si JP. Total siya naman ang pinakamatapang sa ating tatlo, di ba? Martin! Martin! Magsiga ka nga sa bakuran natin at dumarami yata ang mga lamok ngayon. Huwag mong sabihin sa akin, Martin, na meron din dito sa inyo. Ano? Sasabihin mo na ba sa lolo mo? Hindi ko alam. Obserbahan ko muna kung delikado ang mga insektong yan. Tara, samahan mo ko. Magsiga tayo. Martin, pumarini ka. Ito ang walis tingting. Tipunin mo ang mga tuyot na dahon at siya mong silaban para mausukan ng mga pesting lamok na yan. Bigla na lang mga nagsulputan eh. Nagkakatinginan na lamang kami ni Aris. Hindi pa rin kami makapagdesisyon kung sasabihin na ba namin ang nakita namin o hindi na lang. Habang sinisilaban namin ng mga tuyot na dahon, ay panay ang linga namin sa paligid kung may mga insekto ba. May mangilan-ngilan kaming nakita na lumilipad. Pero mukhang effective naman ang ginawa naming pagsisiga dahil nag-alisan sila sa bakuran namin. Pareho kami ng opinyon ni Aris na mukhang hindi naman lamok ang mga yun. Mas malalaki ang mga ito kaya sa lamok at nagkukulay dilaw ang balat nila. Sa tingin ko, sa kulay nilang iyon nagmula ang liwanag na nakita namin sa malaking biyak sa kuweba. Hindi lang ako sigurado kasi kakaibang liwanag nga yung nakita namin. Nakakasilaw kasi yun at parang hindi naman ganoon katingkad yung pagkadilaw nila. Nang sumunod na araw, nabalitaan ko na lang na may mga kababaryo kaming nakagat ng mga insekto. At isa na nga ron ang lola ko. Lo, totoo bang nakagat ng insekto si Lola Maria? Oo. Ayun, kinamot ng kinamot. Kaya nagsugat-sugat. Sobrang katiro eh. Pero ginamot ko na. Sa tingin niyo po ba lamok na nakakagat sa kanya? Noong una, akala ko nga rin ay lamok. Pero nang makita ko ng malapitan, parang mas malaki pa siya sa lamok eh. Huhulihin ko nga sana para maobserbahan ko. Kaya lang biglang nakalipad. Tapos yung ibang kagaya ng insektong yon, sa tingin ko, napakaliliksi nila. Mahirap hulihin. Nako, mag-ingat kayo Lo ah. Baka ikaw naman po makagat ng mga insektong yun. Dapat talaga tayong mag-ingat. Dahil hindi lang ang Lola Maria mo ang nakagat ng insekto. Marami na sa mga kababaryo natin. Kaya nga ako na lang ang gumamot sa lola mo eh. Dahil lang magpunta kami ng center para patingnan sana kung anong klaseng kagat yun. Aba, ang dami ng taong nakapila. Puro nakagat daw ng insekto. Humihingi sila ng pamahid dahil masyado nga raw makati at mahapdi rin. Parang sugat na malaki pero kaliit-liit lang naman ang kagat. Ganoon po ba? Dapat nga po talaga na mag-ingat tayo. Natakot akong bigla sa sinabi ni Lolo. Kaya dali-dali kong pinuntahan sila JP at Martin para kausapin tungkol sa mga insekto. JP! 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 Oh, Martin! Papunta na sana ako sa inyo eh. Bakit? Tungkol to sa mga insekto. Iyan nga rin ang sinadya ko sa iyo eh. Saka kay Aris, pupuntahan ko rin siya. Gusto ko kayong kausapin. Wala siya. Dinala ng nanay niya sa doktor kasi nakagat siya ng insekto. Ha? Siya rin? Nakagat? Bakit? Sino bang nakagat sa inyo? Yung lola ko. Ako naman yung tatay ko. Martin, mukhang hindi pangkaraniwan ang nakuha nilang kagat. Pati yung mga insektong yun. Ngayon ko lang napagtanto na hindi rin sila pangkaraniwan. Kung ganon, sasabihin na ba natin sa kanila kung ano yung mga nakita natin sa kuweba? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Sigurado mapapagalitan ako sa amin ito. Lalo na ng tatay ko dahil hindi natin sinabi agad sa kanila. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin na may masama pang mangyari sa mga nakagat na mga insektong yun? Paano kung makagat din tayo at mawala na tayo ng pagkakataon na sabihin sa kanila yung nangyari sa atin sa kuweba? Ganito na lang. Pumunta ulit tayo sa kuweba. Ano? Ayoko na. Hindi na ako tatambay ron. Natatakot na ako. Isang beses na lang. Baka sakali makakuha tayo ng sagot. Baka may malaman pa tayo ron. I-check lang ulit natin yung biyak. Ano bang iniisip mo na pwede pa nating malaman dun ha, JP? Kung meron pang lihim ang kuwebang yun, sigurado akong hindi maganda kaya huwag na tayong pumunta. Isang beses na lang, Martin. Huli na to. Gusto ko makahuli ng isang insekto. Doon mismo sa kuweba. Tapos dali natin sa albularyo. Kay Kagormeng.
Ay nako. Bakit hindi na lang natin huliin yung pag-alagala rito sa baryo? Bakit kailangan pang sa kuweba pa tayo manghuli? Pareho nating huhulihin. Isa yung lumilip pa dito sa baryo at isa yung galing mismo sa kuweba. Tapos ilalagay natin sa magkaibang garapon at saka natin dadalhin kay Gagorming. Para malaman natin kung yung insekto sa kuweba at ang insekto na nangangagat dito sa baryo natin ay pareho. Ay, oo nga no. Tama ka. Sige, sasama ako. Pero mag-iingat tayo ah. Baka pati tayo madali ng mga insektong yan. O sige, o paano? Gagawin na ba agad natin ang plano? Oo naman. Para kay Aris at sa mga kabaryo natin. Hindi pa agad kami nakapunta ni JP noon sa kuweba. Kasi ang kuya kong kontrabida sa buhay ko dati ay hindi ako pinayagang umalis ng bahay. Pinagbantay niya kasi ako kay Lola Maria. Habang binabantayan ko si Lola, napansin ko na parang nakatulala lang siya. Kinakausap ko nga pero hindi ako sinasagot na parang walang naririnig. Iginalaw-galaw ko pa ang mga kamay ko sa harap ng mga mata niya. Nagulat ako kasi hindi siya kumukurap dahil dito ay mas lalong nadagdagan ng kaba ko. Ang nasa isip ko ay epekto yun ng pagkagat sa kanya ng kakaibang insekto. At kung ganoon ang epekto, kahit sino siguro ay mag-aalala. Dahil sa naging kalagayan ni Lola Maria, ay hindi ako makapuslit para makapunta kami ni JP sa kuweba. Kapag pwede na sana ako ay siya naman ang hindi pwede. Lumipas pa ang ilang linggo noon bago nagtama ang oras namin. Palubog na noon ang araw. JP, mayroon na akong isang insekto rito. Nahuli ko sa loob ng bakura namin. Ayos yan. Isa na lang ang kailangan natin. Ano, tara na sa kuweba, Martin. Sige, hanggat may konting liwanag pa. Tara na. Mukhang may hindi magandang nangyayari ah. Nabalitaan mo na ba? Hindi ko na kailangang mabalitaan dahil mismong sa Lola Maria ko napansin ko yung kakaibang nangyayari sa kanya. Hindi na nga namin siya nakakausap eh. Kahit si Lolo, ayaw niyang kausapin. Nakatulala at nakatingin lang sa malayo si Lola Maria. Ganoon din daw si Aris at ang tatay ko. Parehas na parehas ang nangyari sa lola mo. Pagdating namin sa kuweba, hinanap agad namin ang pakay naming insekto. Sumilip nga ulit si JP sa biyak. Pero ako, hindi ko na magawa. Nilumapit doon na ayoko na. Basta nag-focus na lang ako sa paghahanap ng insekto. Pareho kaming naka-long sleeve noon at pajama. Yung katulad ng mga suot ng mga nagbubukid. Kasi takot din kaming makagat. Martin! Oh, bakit? Ayos, nakahuli na ako. Ito, tingnan mo sa loob ng garapon. Ano, tara na. Umalis na tayo rito. Dalhin na natin agad yun kay Gagorming. Sige, halika na. Dalian mo. JP, sandali. Bakit na naman? May mga paparating. Ha? Sino? Teka, di ba si Aris yung nasa unahan? Oo nga no. Baka tinuro niya na tong kuweba. Sa tingin ko hindi eh. Para kasi silang wala sa sarili nila. Tingnan mo. Oo nga pala. Halika. Magtago muna tayo ron. Baka makita nila tayo. Hindi ba ang Lola Maria ko yun? Shhh! Huwag kang maingay dyan, Martin. Pati nga ang tatay ko kasama rin nila. Sila yung mga nakagat ng insekto. Mukhang sa kuweba talaga sila pupunta. Oo nga. Ano kayang gagawin nila sa kuweba? JP, anong gagawin natin? Dito muna tayo. Tingnan mo. Papasok na sila sa loob ng kuweba. Ano kaya kung bulabugin natin sila? Baka sakaling mapigilan natin ang mangyayari. Delikado ang iniisip mo. Baka tayo pa malagi sa alanganin yun eh. Hindi natin alam kung ano na ang tumatakbo sa isip nila. Tingnan mo. Mukhang wala sila sa mga sarili nila eh. Parang may kumukontrol lang sa kanila. Mag-obserba na lang muna tayo dito. Natakot kasi ako para kay Lola Maria. Baka hinahanap na siya ni Lolo. Ano kaya kung magpanggap tayong wala rin sa sarili para makapasok din tayo sa loob ng kuweba? Para malaman natin kung anong gagawin nila ron. Mahirap na kasi silang makita sa pwesto nating to. Ano ka ba, JP? Delikado rin ang iniisip mo. Paano kung mamalayan nilang hindi tayo kabilang sa kanila? Sige, ako na lang. Dito ka na lang, maiwan ka dito. Sisilipin ko lang sila. Pag sumenyas ako ng takbo, takbo na tayo ah. Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako, Martin.
Basta maghintay ka lang dyan. Basta mag-iingat ka sa loob ah. Teka, hawakan mo muna tong garapon. Iyan. Yang mga yan ang ingatan mo at importanteng madala natin yan sa albularyo. Oo sige, hihintayin kita rito. Psst! JP, ano na? Sandali, huwag kang magmadali dyan. Ano nangyayari dyan? Martin, mukhang may pagpupulong na nagaganap sa loob. Hindi ko makita kung sino nagsasalita eh. Natatakpan kasi nila. Basta, tinig ko na may nagsasalita sa unahan. Pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Parang ibang lingwahe. Ibang lingwahe? Baka taga-ibang lugar sila. Ewan ko. At ito pa ha. Alam mo ba kung saan sila lahat nakaharap? Saan? Doon mismo kung nasaan yung malaking biyak sa kuweba. Ano? Ngayon, sigurado na tayo na may kinalaman nga ang biyak sa kuweba sa nangyayari sa kanila. Halika na, pumunta na tayo kay Kagorming. Magkasama nga namin dinala ni JP yung mga insekto na nahuli namin. Isa yung galing sa bakuran namin at ang isa naman ay galing sa loob ng kuweba. Naghintay pa kami ng matagal dahil wala pa sa bahay nila yung albularyo. May ginagamot daw na nasapian sa kabilang baryo. Gabi na noon, hindi na ako mapakali kasi alam kong hinahanap na ako ni na Lolo Macario at Kuya Moti. Tapos alam ko rin na nag-aalala na sila kay Lola Maria dahil nakita nga namin si Lola na isa sa mga pumasok sa kuweba. Kaya hindi na ako nakatiis noon. Sabi ko kay JP, mauuna na ako o kaya bukas na namin yun ibalik doon. Hindi siya nagpaiwan. Nagkasundo kami na babalik na lang kami bukas kasi baka raw hinahanap na rin siya sa kanila. Pag uwi ko nung gabing yun ay nasa bahay na namin si Lola Maria. Kinabukasan ay sinundo ako ni JP para bumalik na kami sa albularyo. Buti naman dahil naabutan na namin si Kagorming. Gumagawa siya ng langis. Hindi namin alam kung para saan ito. Pero tinigil naman niya ang ginagawa at hinarap kaming dalawa ni JP. Dalawang insekto sa magkaibang garapon. Anong gusto niyong malaman mga iho? Gusto lang po namin malaman Kagorming kung magkapareho po ba sila. Sa itsura mukha naman silang pareho. Pero malalaman natin yan. Sige, maupo na muna kayo at ihahanda ko lang ang mga gamit ko. Salamat po Kagorming ah. Kayo pala yung nagpunta rito kagabi. Sinabi ng anak ko na may naghihintay nga raw sa akin. Opo eh, kaso lumalalim na po yung gabi kaya umuwi na kami ng kaibigan ko. Tama yon. Hindi nga dapat kayo nagpapaabot ng dilim sa daan. Dahil ang masasamang elemento, nagkalat lang yan. Maaaring hindi natin nakikita ang mga yan. Pero magugulat na lang tayo kapag umatake na sila. Ano pong ibig niyo sabihin Kagorming? Ang mga aswang, engkanto, lamang lupa, maligno at iba pa. Madali ko lang basahin ang galawan nila. Pero itong mga insektong dinala niyo sa akin, mukhang may kakaiba sa kanila na mahirap tukuyin. Nahihiwagaan nga po kami. Una namin silang nakita nang lumabas sila mula sa malaking biyak sa kuweba. Doon po sa may liblib na bahagi ng gubat. Ang lumang kuweba baka mo? Opo, doon nga po. Ano ang nakita niyo sa biyak na sinasabi niyo bago maglabasan ng mga insekto? Nakakasilaw na liwanag. Mga iho, pagmasdan niyong mabuti ah. Kapag pinatakan ko ng kandila ang insekto, Mayroong liwanag na sumabog mula sa katawan niya. sa paningin natin isa lang yung pangkaraniwang liwanag. Pero malakas ang pakiramdam ko na may ikinukubli ang lihim mula sa ibang dimensyon. Ibang dimensyon? Ano pong ibig niyo sabihin Kagorming? Nasisiguro kung hindi uri ng engkanto o iba pang nilalang dito sa lupa ang mga insektong yan. Ang mga taong nakagat ay kailangan natin silang matulungan. Kung hindi, ay magagamit sila ng mga taga-ibang dimensyon bilang katawang tao nila rito sa lupa. Teka Kagorming, ano pong gagawin natin? May magagawa po ba kayong pangontra laban sa kanila?
Kailangan ko munang makita ang sinasabi niyong biyak sa kuweba at saka ko lang mapag-iisipan kung anong magagawa kong pangontra laban sa kanila. Ngayon na po ba? Oo, sana. Bago pa mahuli ang lahat. Ibibilin ko lang muna sa anak ko ang mga garapong mainsekto. Tapos lumakad na agad tayo. Nagpunta kaming tatlo sa kuweba. Dahil maaga pa naman kaya tahimik at wala pa yung mga grupo na nakagat. Baka sa gabi pa sila magpupunta roon para magpulong-pulong. Sabi ni Kagorming, tila isang kulto ang nabuo ng grupo ng mga nakagat. Kung patuloy silang dadami, ay baka maubos ang mga totoong tao sa baryo at ang manirahan na lang daw sa baryo namin ay puro taga-ibang dimensyon na sinasabi niya. Posible rin daw na mabiktima kami. Kahit siya ng isang albularyo kung hindi maagapan ng problemang yun. Mabuti na lamang daw at sinabi namin sa kanya ang tungkol sa biyak. Pagdating namin sa kuweba, sumilip din siya sa malaking biyak. Tapos pumikit siya at hinawak niya ang kamay niya roon na tila pinapakiramdaman kung anong meron doon. Sabi niya, tama ang hinala niya. Mga taga-ibang dimensyon ang may likha sa mga insekto. Matapos inspeksyonin ng albularyo ang biyak sa kuweba ay umuwi na kami. Sabi niya kailangan niya ng ilang araw para magawa ang pangontrang naiisip niya. Huwag na huwag daw namin siyang iistorbohin sa mga araw na ginagawa niya ang pangontra para hindi siya pumalpak. Habang abala si Kagorming, wala kaming magawa ni JP kundi bantayan ang mga mahal namin sa buhay na nasa ilalim pa ng kapangyarihan ng taga-ibang dimensyon. Lolo, bakit niyo po hinahayaan si Lola Maria na magpunta sa kuweba kasamang iba pang nakagat ng insekto? Wala akong magawa, Apo. Ilang beses ko siyang pinigilan pero bigla na lang siyang nawawala. Kahit nga itinali ko na, nakakapagtakang nakakaalis pa rin siya. Lo, wag po kayong mag-alala. Gumagawa na po ng paraan si Kagorming para maresolba ang problema sa baryo tungkol sa mga nakagat ng mga kakaibang insekto na yan. Sana nga ay masolusyonan niya ang problema. Sa tagal na naming naninirahan dito, ay ngayon lang may nangyaring ganito. Ang mabuti pa'y sundan ko sila sa kuweba para mabantayan ko kung anong ginagawa ng lola mo. Naku Lo, wag. Wala ngang ibang pumupunta ron ng mga kamag-anak ng nakagat kasi natatakot din sila. Martin! Martin! Sandali lang po Lo lalapitan ko lang si JP. Martin, hanggat maaari ay huwag ka nang gumala-gala at baka ikaw naman ang makagat ng insekto. Opo Lolo, magtiwala po kayo sa akin. Saglit lang po to. JP, anong balita? Tara, sumunod tayo kay Kagorming. Papunta siya ngayon sa kuweba. Uurasyonon daw niya. Natapos na kasi niya yung pangontre. Talaga? Sige, tara na. Lo, sandali lang po May pupuntahan lang kami saglit. Babalik din po kami agad. Pagdating namin sa kuweba, ay nandoon na si Kagorming at inihahanda ang mga gamit niya pang orasyon. Bakit ba sumunod pa kayong dalawa rito, mga iso? Gusto lang po naming makita kung paano niyo tatalunin yung mga tag-ibang dimensyon, Kagorming. Kung nag-aabang kayo ng malupitang labanan, ay nagkakamali kayo. Walang ganoon na mangyayari dahil sasaraduhan ko lang ang biyak dito sa kuweba na nagsisilbing portal nila o lagusan. Ito kasi ang daanan nila patungo sa mundo natin. Ganoon po ba? Pero gusto pa rin po namin masaksihan kung paano niyo sasarahan yon. Sige, umusod kayong dalawa ng konti. Lumayo kayo sa biyak. Usod pa! Usod! Yan, ganyan. Diyan lang kayong dalawa. Huwag kayong lalapit ha. Kahit nakatalikod ako sa inyo, alam ko kapag kumilos kayo. At sa oras na magsimula akong mag-orasyon, ay huwag na huwag kayong lilika ng kahit anong ingay. Maliwanag ba yon? Opo. Opo, Kagorming. Maliwanag po. Noong una akala ko, wala talaga kaming makikitang kakaiba. Pero nang nasa kalagitnaan na ng pag-oorasyon si Kagorming, yung malaking biyak sa kuweba ay bigla ulit ng islap. Naglabas ito ng matinding liwanag. Tapos nagulat kami dahil kasunod nun ay narinig namin ang ingay ng mga paparating na insekto
Kaya nataranta kami ni JP kung saan kami magtatagong dalawa. Bigla naman kaming sinenyasan ng albularyo na kumalma at pumikit. Kahit nanginginig ako sa takot, ay iyon nga ang ginawa ko. Ganoon din si JP. Ibinigay namin ang buong tiwala namin kay Kagorming sa mga sandaling yun. Ramdam namin yung pagdaan ng mga insekto sa katawan namin kaya kilabot na kilabot ako noon. Pero dinaanan lang talaga nila kami. Nang buksan ko ang isang mata ko, ay nakita kong nagsusuotan silang lahat sa liwanag. Parang hinihigop sila at nag-uunahan pa nga. Tapos yung liwanag, akala mo ilaw na aandap-andap. Yung alam mo na nawawalan na ito ng lakas. Hanggang sa tuluyan na ngang maglaho ang liwanag. Wow! Ang astig naman nun, Kagorming! Kagorming, may mga insektong naiwan oh. Kaso nagbagsakan na silang lahat sa lupa. Ano po yan? Patay na po ba sila? Malamang ay patay na ang mga yan. Sa dami nila ay hindi nakaabot ang lahat na makatawid sa biyak na lagusan nila kaya ayan, nangamatay silang lahat. Hindi nila magagawang mabuhay dito sa atin nang wala ng liwanag na sumusuporta sa kanila mula sa portal. Paano naman po yung mga nakagat nila? Gagaling na po ba sila? Kung paano silang nanghina nung makagat sila, posibleng iyon din ang nararamdaman nila ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, nakakaya ko silang gamutin. Kailangan ko nga lang silang isa-isahin na puntahan. Hindi pwedeng sabay-sabay dahil hindi ko kakayanin na higupin ng sabay-sabay ang kahinaan nila. Dapat kada salo ko nang aalisin ko sa kanila ay maitapon ko rin agad palabas ng katawan ko. Nagkatinginan na lamang kami ni JP. Dahil sa totoo lang, hindi ko masyadong nauunawaan ang sinabi ng albularyo. Bukod dyan, may mga sinabi pa nga siyang malalalim na salita. Ang naiintindihan ko lang ay yung pagpapasalamat niya sa amin dahil kung hindi raw namin sinabi ang tungkol sa biyak sa kuweba at mga insekto, ay hindi niya magagawa ang parte niya bilang albularyo na may kakayahang magligtas sa paraang alam niya. Tinupad din niya ang sinabi na gagamutin ang mga nakagat. Isa na nga roon si Lola Maria na nang tanungin namin walang alam sa mga nangyari. Pati si Aris, hindi na nga rin niya maalala na kasama namin siyang nakakita ng biyak sa kuweba at sa mga insekto. Isang nakakakilabot na karanasan ang gusto kong ibahagi sa inyo. Pero hindi po ito sa akin. Kung hindi sa dati kong nakasama sa dorm, na itago na lamang po natin sa pangalang Bogart. Isang lalaking mabait naman pero gwapong-gwapo sa kanyang sarili. Ako naman po si Stephen. Magkatrabaho po kami sa isang fast food. Magkasabay din kaming dumating sa dorm na yon. Uy, ang ganda-ganda nitong nakuha mong dorm ah. Ang laki at ang lalaki rin ng mga… Shhh! Alam ko na ang sasabihin mo. Nakakahiya, baka marinig ka nila, Bogart. Bakit? Ano bang sasabihin ko? Alam ko na yan. Yung mga mata mo, naglilipat-lipat lang ng tingin sa mga papaya nila dito sa loob. Maduling ka sana. Uy, ang sama mo naman. Parang napatingin lang eh. Sino ba naman ang hindi mapapatingin, di ba? Alam kong sumusulyap ka rin sa kanila. Hindi no. Faithful ang mga mata ko sa GF ko. Tara, ang mabuti pa ay tingnan na muna natin yung kwarto natin sa taas. Anong nga ulit number ng room natin? Room number 69. Sira ulo ka talaga. Ano nga? Ito. Key number 6 daw eh. Mauna ka na. Susunod na lang ako. Makikipagkilala muna ako sa mga dormmates natin na babae. Mamaya na yan. Doon muna tayo pumunta sa magiging room natin. Saka hindi mo ba narinig yung sinabi ni Madam kanina? Kaya nakabukod ang mga babae sa mga lalaki ay para maiwasan ng conflict. Ay, bakit tingin mo ba bibigyan ko sila ng problema? Baka ako pa nga mong problema sa kanila eh. Kahit ano pang sabihin mo, tara na. Kaya ka iniiwan ng mga nagiging GF mo dahil sa ganyang mindset mo. Oo na, sige na. Tara na sa taas. Mamaya na lang ako makikipagkilala sa mga girls. Bye girls! See you later. Halika na, humihirit ka pa eh. Kumbaga sa babae, sadyang maharot yung si Bogart. Kahit sinabihan na kami ni Madam na bawal kaming umistambay sa first floor dahil puro babae lang dun, hindi siya mapakali. Panay pa rin ang baba at pakyut niya sa mga babae. Kapag nasa second floor naman siya kung saan lang kami dapat, parang sinisilihan ng puwet.
Hindi mapalagay. Tol, buti na lang nahanap mo ang term na to, no? Iba talaga ang mga chicks dito. Ang gaganda. Puro ka chicks. Bawal nga silang lapitan, di ba? Lapit ka pa rin ng lapit. Kapag tayo talaga nalagot kay madam, malilintikan ka sa akin. Bawal kapag nandyan si madam. Pero nakita mo naman, di ba? Sila pa talaga ang lumalapit sa akin para makipagkwentuhan. Pinaalok pa nga akong kumain eh. Ingat ka sa pagtanggap ng pagkain, pare. Baka mamaya imayanggaw ka o baka magayuma. Ikaw talaga, naniniwala ka pa rin ba doon? Oo, naniniwala ako. Pero sa bagay, hindi ka naman nila kailangang gayumahin eh. Dahil ikaw mismo ang kusang lalapit para mahalin silang lahat, hindi ba? Eksakto! Pero mapiliran naman ako maminsan-minsan. Ang gusto ko sa babae yung maganda, sexy, at higit sa lahat mabango. Ayoko nang amoy kating ko. Ikaw nga ang amoy pamahid eh. Tumatanda ka na kasi. Hoy, bawiin mo yung sinabi mo ah. Alin doon? Yung amoy pamahid ka o yung matanda ka na? Pareho. Hindi pa ako matanda. Lalong-lalong hindi ako amoy pamahid. Saka lagi yata ako mabango. Sinisiguro ko yan para hindi ako maging kahiya-hiya sa mga babae. Alam mo na yung biglaan kang may makakasalubong. Dapat lagi kang handa. Dapat lagi kang pogi at mabango. Talaga lang ha? O sige na, matutulog na ako. Matulog ka na rin. Maaga pa tayo bukas sa trabaho. Okay na boss. Sige na, good night. Matulog ka ng mahimbing. Sandali lang paring Bogart. Maalala ko lang. Bakit nga pala nagpunta ka sa likod ng building kanina? Oh, nakita mo pala ako. Malamang. Kaya nga tinatanong kita eh. Wala yun. Nainip lang ako kaya naglibot-libot ako sa paligid. Sinasabi ko sa'yo mag-ingat ka sa paglibot-libot mo dito ha. Bago lang tayo rito sa lugar. Baka mamaya ay mapagkamalan ka pang magnanakaw o ano. Opo Manong, mag-iingat po ako. Manong ka dyan. Matanda ka pa sa akin. Huwag mong kakalimutan yun. Paanong hindi kita tatawaging Manong, idaig mo pa ang lolo ko kung manermon. Hindi sermon yun. Paalala lang yun, Bogart. Huwag kang mag-alala. Sa gwapo ko bang to tingin mo mapagkakamalan akong magnanakaw? Wala sa itsura ang masasamang loob. Ikaw din. Tandaan mo, nasa huli ang pagsisisi. Oo na. Sige na, patulog ka na. Si kontra ka lagi eh. Iyon ang unang pagkakataon na nahalata ko si Bogart na may ginagawang kalokohan. Ito ay noong makita ko siyang paikot-ikot sa building na parang may hinahanap. Pero syempre, hindi naman talaga siya aamin kung meron nga siyang ginagawang hindi maganda. Noong mga sumunod na araw, ay naging abala ako sa school at part-time job ko, kaya hindi ako masyadong nakikipag-bonding kay Bogart. Pero may napansin ako. Palagi siyang nawawala at gabi na kong bumalik ng kwarto namin. Hoy Bogart, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa raw dumating ah. Diyan lang sa labas. Nag-yosi ako. May mga kakilala ka na ba sa labas? Oo naman. Yung tindera. Sino pa bang ibang makikilala ko dyan? Siyempre, halos walang kabahayan sa lugar na to. Kung sa bagay, bakit inaabot ka pa ng gabi sa pagtambay? Wala lang. Naiinip lang ako rito sa loob. Wala naman kasing buhay yung mga babae sa baba. Magaganda nga, puro naman may mga jowa. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Oh, anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala. Alam ko naman kasi na hindi ka tumatalo ng may jowa. Tama ba ako? Oo, tama ka dyan. Maliban na lang kung yung babae mismong lalapit sa akin. Palay na yun eh. Laman tiyan din yun. Sira ulo ka talaga. Ay, nako. Kinabukasan, hindi ako nakapasok. Ewan ko kung bakit biglang sumama ang pakiramdam ko. Siguro over-fatigue na rin. Paggising ko, wala na si Bogart. Wala akong mautusan para bumili ng paracetamol. Alam ko laging may baon na gamot si Bogart, kaya naghanap ako sa cabinet niya. Baka kasi may naitatabi pa siya roon. Ang naisip ko, ay papalitan ko na lang or babayaran ko sa kanya. Pero hindi gamot ang nakita ko, kung hindi mga underwear ng babae. Ba't loko talaga yung taong yun ah? Wala naman siyang girlfriend pero meron siya ng mga to. Hindi kaya... Oh, Bogart, bakit nandito ka? Hindi ba dapat nasa trabaho ka na? Umuwi ako.
Na-bad trip kasi ako sa visor natin kaya malamang wala na akong balikan trabaho bukas. Eh ikaw, bakit hawak mo mga yan? Nakikialam ka sa mga gamit ko ah. Hindi Ano? Ang ibig kong sabihin, naghahanap kasi ako ng gamot. Di ba lagi ka namang may gamot? Akin na nga yan. Sa susunod huwag kang basta-basta magbubukas ng cabinet ko. Pasensya na, Bogart. O ito Stephen, ito ang gamot mo. Nasa bag ko kasi yan, wala sa cabinet ko. Salamat, Bogart. Teka, bakit ka nga pala na bad trip sa visor natin? Mamaya ko na kukwento sa'yo. Gusto ko muna ulit matulog. Hoy, Bogart, pwede ba ako magtanong sa'yo? Ano na naman yun, Stephen? Kanino bang mga underwear yan? Ano bang iniisip mo? Kung iniisip mong ninakaw ko sa mga babae nito sa dorm ang mga yan, kalimutan mo na. Kung hindi sa kanila, baka naman sa'yo. Baliw ka ba? Hindi ako bakla no. Bakit kasi meron ka ng mga yan? Pwede ba? Inumin mo na lang yung gamot mo. Ang dami mo pang sinasabi. Sige ka, baka lalong magkasakit ka. Hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam ko. Parang may tinatago si Bogart sa akin. Parang may ginagawa talaga siyang hindi maganda. Kabisado ko ang sarili ko. Kapag kinutuban ako ng masama, madalas ay nagkakatotoo. Yung kutob ko unti-unting nagkaroon ng linaw sa pagdaan pa ng mga araw. Narinig ko muli sa ilang babaeng tenant sa dorm na nawawalan sila ng mga underwear. Malakas ang kutob ko na may kinalaman doon si Bogart. At alam kong isang araw ay mahuhuli ko rin siya sa akto. Bogart, narinig mo na ba yung mga usap-usapan doon sa baba? Na ano? Nagkakawalaan daw ng mga underwear. O ngayon? Wala lang. Sinabi ko lang sa'yo. Teka Stephen ah. Huwag mong sabihin akong pinagbibintangan mo dahil dun sa nakita mo mga underwear sa cabinet ko. Hindi sa ganon. Kaya lang, ganun na rin yun pare. Ako ang pinaghihinalaan mo na nangunguha ng mga underwear nila. pasensya na pero Pero ano? wala. Kalimutan mo na. Paano kung sabihin ko sa'yo na tama ang hinala mo? Ano? Joke lang, to naman oh. Tinitingnan ko lang kung ano maging reaksyon mo. Alam mo, huwag kang masyado nagiinom ng kape ah. Masama yun, nakaka-nervyos masyado. Saka yung mga babae dyan sa baba. Huwag kang nagpapaniwala sa kanila. Mga chismosa ang mga yan eh. Malamang, sila rin ang nagdanakawan ng mga andis nila. Siyempre, baka nagkakaingitan di ba? Kapag may magandang gamit yung isa, kukuha nung naiinggit. Ganun lang yung kasimple. Pinapalaki pa nila yung issue. Paano kung hindi ganoon kasimple? Paano kung may nangunguha nga talaga ng mga andis nila? Kung meron man, problema na nila yun Stephen. Burara sila eh. Bakit ba masyado kang apektado? Hindi naman sa ganun, Bogart. Sinasabi ko lang sa'yo, napapag-usapan lang natin. Narinig ko kasi na nataranta sila ron sa baba at natatakot na rin yung iba. Hindi nila alam kung anong gagawin. E di mag-ingat sila di ba? Kung mawalan sila ng panty, ang tawag doon, burara. Iniisip ko lang kasi baka mamaya magsumbong sila kay madam at tayong mga lalaki ang maging suspect. Imposible yun. Sila ang magkakasama sa first floor eh. Baka may malikot ang kami sa kanila ron. Dahil nga sa nakaalitan ni Bogart ang visor namin, kaya nawalan siya ng trabaho matapos ang naging investigasyon sa naging away nila. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Noong panahon kasi na walang-wala ako, ay palagi niya akong pinapahiram ng pera at siya rin ang nagpasok sa akin sa fast food. Kaya nang mawalan siya ng trabaho, ay ako na muna ang sumasagot ng pagkain niya. Yung pambayad naman sa dorm ay pinadadalhan siya ng lolo niya na nasa probinsya. Isang gabi, pag uwi ko, wala si Bogart sa room. Kinutuban na naman ako. Kaya naisipan ko na hanapin siya sa paligid ng dorm. Pakiramdam ko kasi, meron akong matutuklasan at hindi nga ako nagkamali. Doon ko nga siya natagpuan sa likod ng dorm namin. Hoy, Bogart! Stephen, anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Wala. Napadaan lang talaga ako rito. Tapos nakita ko may butas. Patingin nga. Wag na. Bumalik na tayo sa loob ng dorm. Patingin lang eh. Dumabi ka dyan. Bahala ka nga. Anak ng, banyo namang babae ito ah. At
At may naliligo pa oh. Ano ba Bogart? Nambuboso ka ba? Shh! Ano ka ba? Hinaan mo nga ang boses mo. Baka marinig ka sa loob. Halika, doon na tayo. Bogart naman eh. Bakit mo to ginagawa? Matagal mo na bang ginagawa to? Hindi no, ngayon lang. Nadaanan ko lang talaga. Na-curious lang kasi ako nung may nakita akong butas. Ayun. Magtapat ka nga sa akin Bogart. Alam kong hindi ka nagkasabi ng totoo eh. Ay naku naman Stephen. Ano ka ba? Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Itong paninilip mo sa banyo, saka yung mga nawawalang underwear. Aminin mo na Bogart, ikaw ang kumukuha di ba? Grabe ka naman makabintang sa akin. Nakita mo lang ako nakasilip sa butas ng banyo nila. Ako na lahat ng may kasalanan. Bakit ba kasi ayaw mo pang aminin? Nahuli na nga kita sa akto Bogart. Oo na Stephen. Oo na, inaamin ko na. O ano, masaya ka na? Ako ang kumuha ng underwear nila. Ano, kontento ka na? Bogart naman, wala kang respeto sa mga babae. Ha? Bakit? Hindi ko naman sila ginagalaw ah. Hindi ko nga hinahawakan ni kalingkingan nila. Pero mali pa rin ang ginagawa mong paninilip sa kanila. Huwag kang masyado magmali ni Stephen. Hindi mo naman girlfriend yung sinisilipan ko eh. Magalit ka kung girlfriend mo yun. Sira ka pala talaga eh. Ba't talagang... Nagkasagutan talaga kami ni Bogart noon na nauwi sa pagsusuntukan. Mabuti na nga lang at yung nangyari sa amin ay walang nakakita dahil sa likod pa ng building ng dorm nangyari yun. Kaya hindi rin nakaabot kay madam. Kung hindi, baka pareho kaming napatalsik sa dorm. Bawal na bawal kasi roon ang ganung away. Sinasabi ko na nga ba at may ginagawang kabalastugan si Bogart. Tama ang kutob ko. Ilang araw din kaming hindi nagpansinan at nagkibuan noon. Ako na nga lang nagpakumbaba at ako ang unang nakipag-usap sa kanya. May bagong tenant sa dorm. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Melissa. Sobrang ganda at sexy, kaya alam ko na nanganganib siya kay Bogart. Gustong gusto ko na nga sabihin kay madam ang ginagawa ni Bogart, pero naaawa naman ako sa kaibigan ko. Palagi kong isinasaalang-alang yung pinagsamahan naming dalawa nung wala pa man kami sa dorm. Oh Bogart, saan ka na naman galing? Huwag mong sabihin sa akin doon ka na naman ang galing sa may butas ha. Hindi, ano ka ba? Naghanap ako ng trabaho. Naipit lang ako sa traffic kaya ginabi ako. Naghanap ka ng trabaho? Tapos naka-jersey ka? Hindi. Nagpalit ako ng damit. Dumanan kasi ako sa dati kong tropa kanina. Inaya ko mag-basketball eh. Nabasa ako ng pawis kaya pinihiram na lang niya ako ng extra niyang jersey. Tapos pag uwi, ayun, traffic na. Teka, bakit ba ako nag-i-explain sa'yo? Jowa ba kita? Nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Baka mamaya mahuli ka na sa ginagawa mo. Hindi ako mahuhuli kung hindi ka makikialam. Siya nga pala Stephen. Kilala mo na ba yung bagong tenant? Si Melissa. Kakikita ko lang sa kanya kanina. Bakit? Panalo ang kutis no? At ang ganda-ganda pa ng mukha. Nakita mo na rin siguro yung buong katawan niya no? Alam mo, kaya sa kumontra ka, bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Sumama saan? Sa pamboboso mo? Oo nga, sumama ka nalang sa akin. Hindi ko naman ipagdadamot sa'yo si Melissa eh. Kapag nakita mo talaga yung katawan niya, naku, matatakam ka talaga tol. Baka nga makipag-unahan ka pa sa akin eh. Huwag mo na akong isama sa kalokohan mo. Ikaw na lang. Alam mo Stephen, ang KJ mo talaga. Sige, ikaw ang bahala. Basta siguraduhin mo lang na mananahimik ka. Kung hindi, ikaw ang papatahimikin ko. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi, ito naman. Joke lang yun. Hindi ako mamamatay tao. Samboboso lang. Basta mag-ingat ka pa rin. Kapag nalaman ni madam yan, baka hindi lang tayo patalsikin dito. Ipapabugbog ka pa. Madamay pa ako. Ewan ko sa'yo Stephen. Masyado ka talaga nervyoso eh. Magtiwala ka sa akin. Nagpatuloy ang paninilip ni Bogart kay Melissa. Naging paborito niya ang bagong tenant na yon dahil sa ganda ng mukha at katawan nito. Habang ako naman ay patuloy din kinakain ng konsensya ko pero hindi ko pa rin magawang pigilan si Bogart sa trip niya. Stephen! Bakit Bogart? May nangyari. Hindi ka maniniwala. Ano namang nangyari ha? Si Melissa, alam mo bang habang sinisilipan ko siya,
Bigla siyang lumingon. Tapos tumingin siya sa akin doon sa butas. Ha? Nahuli ka niya? Bakit parang tuwang-tuwa ka pa? Sino ba naman ang hindi matutuwa? Sobra akong kinabahan nung tumingin siya sa akin. Akala ko nga magagalit siya tapos sisigaw. Babasain yung butas, tatapalan o ano. Pero alam mo ba, wala siyang ginawa kundi ituloy ang pagligo niya. Ano ba ka mo? Teka, sigurado ka bang nakita ka niya? Baka naman napatingin lang sa direksyon banda ron sa butas. Pero hindi ka talaga niya nakita. Imposible. Medyo ngumiti pa nga siya ng konti kaya sigurado akong nakita niya ako. Parang inaakit talaga niya ako At alam mo ba kung ano pa ang ginawa niya? Ano ba? Humarap siya sa mismong butas. Parang sinasadya niyang ipakita talaga sa akin yung buong katawan niya. Yung masaselang bahagi ng katawan niya. Anong ibig mong sabihin dyan, Bogart? Isa lang ang ibig sabihin nun. Gusto niya ako, Stephen. Gusto niya ang ginagawa kong paninilip sa kanya kaya liligawan ko na agad siya. Para hindi na ako magpakahirap sa paninilip lang sa kanya sa butas. At nang sa gayon, ay matikman ko na rin siya ng personal. Bogart, mag-iingat ka. Oo, maganda nga siya at sexy. Pero hindi mo pa kilala ang babaeng yun. Kilalanin mo muna siyang mabuti bago mo ligawan ah. Ano ka ba naman, Stephen? Kaya ko nga siya liligawan para makilala ko siyang mabuti. Basta mag-ingat ka sa pain. Baka pinapainan ka lang nun at saka kahuhulihin sa akto. Kung sa bagay, may punto ka. Pero huwag ka mag-alala, tol. Lagi naman ako nag-iingat Lagi raw. Kaya pala nahuli kita. Anong sinabi mo? Wala. Gustong gusto na sana talagang ligawan ni Bogart si Melissa. Kaso lang nahirapan siya kasi hindi raw lumalabas ng silid. Hindi rin nakikipag-usap kahit kanino. Maski sa mga kapwa babaeng tenant. Mailap daw si Melissa sa kanila. Ano pa kaya sa lalaki? Nagkaroon na rin ng bagong trabaho si Bogart. Pero hindi pa rin niya kinakalimutan ang trip niyang mamboso. Lalong-lalo na sa paborito niyang si Melissa. Madaling araw noon. Hindi pa oras ng gising ko pero nagising ako. Narinig ko kasing umuungol sa higaan niya si Bogart. Akala ko nga nagsasarili siya Pero pagtingin ko, nakapikit siya. Para siyang nanaginip. Kaya sinimulan ko siyang yugyugin para siya ay magising. Bogart, gising! Hoy, gising Bogart! Stephen, ano yun? Nananaginip ka yata. Mukhang masama pa ang napapanaginipan mo ah. Para kang binabangungot Gusto mo bang ikuha kita ng tubig? Hindi na. Okay na ako. Hindi naman masama yung panaginip ko Ganun ba? Ano ba yun? Bakit gano'n ang ungol mo? Nakakatakot ka Si Melissa. Si Melissa ang napapanaginipan mo? O ano ang sabi niya? Nagtatalik kami. Putya, yun lang pala. Malamang mapapanaginipan mo nga yun kasi lagi mong pinapantasya. Sige na nga, matulog ka na nga ulit. Mukhang naistorbo ko pa ang pagkatalik nyo nang gisingin kita. Hindi pare. Kakaiba yung panaginip ko na yun Talaga? Kakaiba as in yung posisyon na ginawa nyo? O mas magaling ba siya sa'yo? Hindi ganun pare. Parang totoo Totoong totoo. Mukha nga. Kasi tingnan mo, hingal na hingal ka ba Pinagod ka nga yata niyang mabuti Madilim ang silid na yun. Pero nakikita ko siya. Walang damit habang papalapit sa akin. Inaplos niya ang pisngi ko. Ang dibdib ko. Tapos hinalikan niya ako. Di ayos. Yun naman talaga ang gusto mong mangyari, di ba? Pero wag mo nang ikwento sa akin ng detalye. Nasusuka ako. Parang may kakaiba sa kanya pare. Parang wala siyang kapaguran. Alam mo bang nakailang rounds kami sa panaginip ko? Malay ko, nandun ba ako sa panaginip mo? Siyempre wala. Wala pala Kaya malamang hindi ko alam kung nakailang rounds kayo. Sige na, matulog ka na ulit. Mamaya pa dapat ang gising natin Sayang ang oras ng pagtulog. Istorbo mo ako. Sa susunod kang mapanaginipan mo ulit na nagtatalik kayo, pwede bang pakihinaan mo naman ang pag-ungol mo para hindi ako nagigising? Akala ko noong una normal na panaginip lang yun ni Bogart. Kasi marami rin naman ang nakakapanaginip na nakikipagtalik, hindi ba?
Pero yung sa kanya, naulit daw ng naulit. Gabi-gabi talaga. Walang palya kaya hindi niya maiwasan na mag-alala sa dinaranas niya. Pati nga ako ay nagsimula ng mag-alala sa kanya. Lalo na at napansin kong nangangayayat na siya. May mga pagkakataon pang uma-absent siya sa trabaho dahil lang sa panaginip niyang yun. Hoy Bogart, tumayo ka na dyan. Anong oras no? Hindi ka na naman ba papasok? Hindi pare, wala ako sa kondisyon eh. Ang dami mo ng absent. Baka mawalan ka na naman ng trabaho niyan ha. Pare, hindi ko talaga kaya eh. Ang hihina ako. Teka. Baka naman masyado mong ninanamnam yung panaginip mo na yan kaya ka nagkakaganyan. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa akin eh. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung paninilip mo. Baka mamaya mangkukulang pala yang si Melissa. Akala mo ibaliwala lang sa kanya yung pagkakita niya sa'yo sa butas na sinisilipan mo siya. Pero kinukulam ka na pala. Hindi na ako naninilip. Sa kalagayan ko, sa tingin mo may oras pa ako mamboso? Ano ba ang nararamdaman mo kasi? Yung katawan mo kasi parang bumabagsak na oh. Ang laki na ng pinayat mo. Papagod na ako sa panaginip na yun na paulit-ulit na lang paring Stephen. Pakiramdam ko nga, nanunuyot na ako. Pati ang lalamunan ko, nahihirapan na ako lumunok ng laway. Gusto mo bang dalhin na lang kita sa doktor? Hindi, wag na. May kutob akong hindi doktor ang makakapagpagaling sa akin eh. Ay, hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa akin, Stephen. Eh ano ang gusto mong mangyari? Teka, albularyo. Gusto mo bang albularyo yung tawagin ko para tumingin sa'yo? Hindi rin, Stephen. Pwede bang tulungan mo akong makauwi sa probinsya namin? Ha? Sige na pare. Samahan mo ako. Alam kong si Lolo ang nakakaalam kung anong dapat gawin sa problema ko. Saka isa pa, kung mamatay ako, ayokong mamatay dito. Kaya tulungan mo na akong makauwi sa amin. Parang hawa mo na pare. Okay, sige. Pero magpapaalam muna ako sa trabaho ha. Mag-file ako ng leave. Mabuti na lang at same break sa school. Salamat, Stephen. Maaasahan talaga kita. Tinupad ko ang pangako ko kay Bogart na sasamahan ko siyang makauwi sa probinsya nila. Nagpaalam din kami kay Madam na may-ari ng dorm. Bago kami umalis, nakita ko pa si Melissa na nakasunod ng tingin sa amin. Blanko lang naman ang tingin niya. Pero ewan ko ba kung bakit ako kinabahan sa paraan ng pagtingin niya. Hindi inaasahan ng Lolo Temyong ni Bogart na darating kami noong araw na yun. Nagulat siya nang makita kami. Lalo na sa itsura ng kanyang apo. Oh Bogart, bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka pala rito? At meron ka pang kasama? Sana'y nakapaghanda mo lang ng konting mapagsasaluhan. Magandang hapon po, Lolo Temyong. Biglaan lang po to eh. Siya nga po pala si Stephen. Kaibigan ko at kasama rin sa dorm. Mano po Lolo Temyong? Kaawaan kayo ng Diyos. Tumuloy kayo. Tuloy kayo sa bahay. Salamat po Lolo. Ano bang nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo Bogart? Ano Bogart? Ako na ba magkukwento sa lolo mo? Sira. Ako na. Mamaya na lang. Lolo Temyong, may problema po ako eh. Pero pwede po bang kumain muna kami? Nakahagutom po sa biyahe. Ano po bang makakain natin dyan? Tamang-tama at naglaga ako ng kamote. Ito, mainit-init pa. Kainin yung dalawa. Hindi mapakali si Lolo Temyong hanggat hindi nalalaman ang problema ng apo niya. Kaya napilitang magkwento si Bogart habang kumakain kaming dalawa. Lo, may nagawa po kong pagkakamali sa dorm eh. Anong pagkakamali yan, apo? Naninili po ako sa CR ng mga babaeng tenant. Nangunguha rin po ako ng mga undies nila. Sus Mariosep kang bata ka, oo. Abay bakit mo naman ginawa yun? Para kang walang nanay at kapatid na babae ah. Sorry po Lolo Temyong. Nagsisisi na nga po ako eh. Oy, anong nangyari sa'yo ngayon? Nagkasakit ka ba? Parang may hindi tama akong nakikita sa'yo eh. Meron talagang hindi tama sa akin, Lolo. Ang nangyari po kasi, may babaeng tenant po ron sa first floor ng dorm namin. Madalas ko po siyang nasilipan. Mula nang makita niya ako naninilip sa kanya nag-umpisa na ang panaginip ko na nagkatalik daw kami.
Noong una po natutuwa pa ako. Pero nang sunod-sunod na gabi na yung panaginip ko na yun, nagsimula na rin ako makaramdam ng pagod. Pakiramdam ko, unti-unti akong nangihina. Bawat gabi ng panaginip ko ay nababawasan ng lakas ko. Hindi ko alam kung bakit ganun ang pakiramdam ko, Lo. Panaginip lang naman yun pero sobra akong apektado. Dahil hindi iyon pangkaraniwang panaginip lang, Apo. May palagay ako na ang Melissa na sinasabi mo ay hindi rin ordinaryong tao. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Temyong? Mangkukulam po ba siya? Ganun po ba yon? Sa tingin ko ay higit pa sa isang mangkukulam si Melissa. Mambabarang? Hindi rin. Ang mabuti pa ay pupuntahan ko ang kilala kong antingera na taga rito lang sa baryo. Sigurado akong alam niya kung ano ang nangyayari sa iyo, Bogart. Siya rin ang makakagamot sa iyo. Sigurado po ba kayo, Lo, na mapapagaling niya ako? Marami na siyang natulungan ng mga kababaryo natin sa mga problema nilang hindi pangkaraniwan. Mahusay ang antingera na si Malisha, kaya alam ko na matutulungan ka rin niya. Kailangan mong magtiwala, Apo. Nagtitiwala naman po ako, Lolo. Kaya nga po ako nagpasama rito kay Stephen eh. Dahil alam kong kailangan makakatulong sa akin kung paano ako gagaling ito sa nararanasan ko. Hinang-hina na po talaga yung pakiramdam ko eh. Para akong nauupos na kandila. Pagkatapos naming kumain ay pinagpahinga na muna kami ni Lolo Temyong. Dahil alam niyang pagod kami mula sa malayong biyahe. Habang nagpapahinga kami, siya naman ay nagpunta na sa antingera na sinasabi niya. Iyon daw ang takbuhan sa baryo nila kapag may mga kaso na hindi ordinaryo katulad ng nangyayari kay Bogart. Natatakot tuloy matulog si Bogart kasi pagpikit ng mga mata niya ay alam niyang si Melissa na naman ang makikita niya at ganoon na naman ang mangyayari. Magtatalik sila ng paulit-ulit na tila walang kapaguran yung babae. Noong gabi ring iyon ay dumating ang antingera sa bahay ni Lolo Temyong. Nang makita niya si Bogart, ay alam agad niya na may hindi nga tamang nangyayari dito. Dali-dali niya akong pinalabas ng kwarto. Naiwan silang dalawa ron ni Bogart sa loob. Habang kaming dalawa naman ni Lolo Temyong ay naghihintay lang sa pinakang sala nila. Paglabas niya ay kinausap niya si Lolo Temyong tungkol sa nangyari kay Bogart at ginawa niyang panggagamot dito. Ako naman, pumasok ako sa loob ng kwarto para kamustahin si Bogart sa panggagamot sa kanya ng antingera. Pare, Bogart, ano? Kamusta ang pakiramdam mo? Anong sabi niya? Mabuti na lang talaga at umuwi tayo rito sa lolo ko. Hindi pa niya ako lubusang napapagaling pero sinigurado niya sa akin na hindi na ako mapapasok ng babaeng yun sa panaginip mula mamayang pagtulog ko. Nahirapan nga siya sa panggagamot sa akin eh kasi matindi raw ang ginawang pagpaparusa sa akin ni Melissa. Tingnan mo, ito. Binigyan niya ako ng anting-anting na pangtaboy sa masamang elemento sa panaginip. Eh bakit daw ba? Anong klaseng nilalang daw ba si Melissa? Sabi niya, isang mandurugo daw. Mandurugo? Ano yon? Sabi ng antingera, uri rin daw ng aswang yon na parang vampira. Hinihigop nila ang lakas ng mga namibiktima nila sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Sa totoong buhay man o sa panaginip. Yung gandang yon, isa palang aswang na mandurugo. Nakakapanling lang talaga ang anyo ng isang nilalang, tao man o hindi. Pero sayang ha, hihigupin din lang din niya ang lakas ko. Bakit sa panaginip pa dinaan? Pwede namang palang totohanin eh. Hindi sana natikman ko talaga siya. Loko-loko ka talaga. Ang hirap-hirap na nga ng pinagdaraanan mo, nakukuha mo pang magbiro dyan. Pera biro pare ah. Nakakatakot pala ang ganong uri ng aswang. Dahil hindi mo agad namamalayan yung ginagawa niyang pambibiktima sa'yo. Kung hindi pa ako nang hina at halos maging butot balat ay hindi ko talaga akalain na namibiktima na pala ako. Unti-unti na pala akong pinapatay. Paano kung sa doktor ako lumapit? Baka hinintay ko na lang talaga ang kamatayan dahil hindi naman naniniwala ang mga doktor sa mga aswang. Kaya nga sa susunod, mag-iingat ka na. Saka huwag ka na ulit maninilip at mangunguha ng andis ng mga babae. Kung gusto mo yung sa lalaki na lang kunin mo eh. Yung sa akin, pwede yun. Ano? Hindi na. Magkahanap na lang ako ng jowa. Kahit hindi maganda at sexy, wag lang mandurugo.
Kailan ka raw babalikan ng antingera? Bukas ulit. Para lang siguraduhin na hindi na talaga ako mababalikan sa panaginip ng babaeng mandurugo na yon. Sa dorm, babalik ka pa ba? Hindi na siguro. Sabi ng antingera, kailangan ko pang magpagaling ng husto para mabawi ko ang lakas ko at mabalik ang dati kong katawan. Kapag naman nakarecover na ako ng husto, baka dito na rin ako maghanap ng trabaho para may kasama na rin si Lolo. Kasi yung nanay at kapatid ko, malabo nang tumira rito ang mga yun. Maayos na ang buhay nila ron eh. Baka nangyari talaga sa yan para makabalik ka rito sa inyo. Paano? Bukas aalis na rin ako Hinahanap na ako ng jowa ko eh. Naku, sana all na lang talaga. Pero salamat tol kasi ikaw yung nakasama ko sa lahat ng pinagdaraanan ko. Hindi mo ako nilaglag at hindi mo rin ako pinabayaan. Wala yun, ano ka ba? Malaki rin kasi ang naitulong mo sa akin eh. Alam kong gagawin mo rin ang ginawa ko kung nagkapalit tayo ng sitwasyon. Sa totoo lang po, inatakot akong bumalik sa dorm matapos kong malaman kung anong klaseng nilalang si Melissa. Kaya pala iba ang kaba ng dibdib ko nang tumingin siya sa amin ni Bogart nung paalis na kami. Ay dahil kakaiba pala talaga siya. Kung hindi nga lang nasa dorm pa ang mga gamit ko, hindi na ako babalik doon. Nakakatakot na eh. Ang bala ko ay kukuhanin ko na lang sana mga gamit ko. Tapos ay maghahanap ako ng malapit na malilipatang dorm. Pero pagdating ko ron, nalaman ko na wala na pala si Melissa. Umalis na raw ito, halos kasunuran lang din namin. Hindi nila alam kung bakit biglaan ang alis nito. Sa isip ko, siguro naramdaman niya na mabibisto na siya sa mga lihim niya dahil pauwi nga kami ni Bogart sa probinsya noon. Baka naramdaman niyang sa probinsya magpapagamot si Bogart at malaki talaga ang posibilidad na matuklasan ang lihim niya kung isang albularyo o antingera man ang titingin kay Bogart. Dahil wala na nga si Melissa sa dorm, kaya hindi na lang ako umalis doon.